Alamin nga natin ang paghahanda ng ating Premier Police Unit na tumututok ko sa atin hong mga highway. Dito ho ang PNP Highway Patrol Group sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalitang si Police Lieutenant Natami Malang. Lieutenant Sir, welcome ulit sa DZRH. Good morning. Good morning, sir. Emil and Ma'am Tina at sa lahat po ng ating po mga kabayan na patuloy pong nakikinig at sumusuporta po ng inyong programa ng Dos por Dos ng DZRH. Good morning, sir. Apo, good morning, sir. At kahapon may payo ang presidente sa publiko na wag maging kamote. Pero I understand, first days pa lang ng April, heightened alert na ang buong pwersa ng Philippine National Police sa pamagitan ho ng HPG. Ano ang mga paghahanda inilatago natin ngayon ng Holy Week? Muli, kahapon at sa utos, alansunod pa rin sa utos ng ating pong Chief PNP, Police General Romel Francisco Dailig, at ito nga po ay agad-agaran din pong isinakatuparan ng ating pong Director HPG, Police Brigadier General Eliezer P. Mata, na yung karagdagang pwersa po ng inyong pong Highway Patrol Group from 736, ito po ay nag-up ng 840 HPG personnel, na kung saan ito po ay tinalaga sa mga pangunahing lansangan po natin, lalo na po na kahapon, nag-umpisa na yung ating pong Semana Santa. Ito ay itinalaga at na-deploy sa ating mga major thoroughfares, sa ating mga bus terminals, sa mga worship areas na alam din po natin talagang dadagsain ng ating mga kabayan. Gayong kahapon may mga naitala na tayong dagsa ng ating mga kabayan na lumabas na po ng ating pong Kamaynilaan papunta po sa iba't ibang mga probinsya. So again, ang kasiguraduhan po ng inyong HPG talaga naman din pong sinesecure ng ating pong pamunuan na narito po ang HPG para po tumulong sa ating pong mga kabayan at makapagbigay ng magandang mga traffic directions and controls para po maiwasan din natin o mawalan na ng pagkatala yung anumang pong insidente na maaari pong nasangkutan po ng ating pong mga kabayan sa ngayon, Sir Emil and Ma'am Tina. Sir, nakikita namin itong mga videos nyo ng inspeksyon kahapon. At nakikita namin na maliban nga sa mga kalsada, pati mga bus pala pinapasok nyo, no? Yes, sir. No, again, the HPG is still concerning or checking kung ano po ba yung mga violation na maaring maging bunga o resulta ng hindi po magandang pangyayari. No, lalo sigit, plus tine-check po ng ating po mga tropa dyan ay yung mga linya ng mga ilaw na maaari ding magkaroon ng pangit na resulta sa pagbabiyahe po ng ating po mga driver. At lalatigit din po yung inspection din sa mga illegal na kontrabando na maaari pong dalhin ng ating po mga kabayan. Lalatigit ito po yung pinagbabawal na isa po yan sa mga talagang ini-inspect ng ating po highway patrol officers. Lalo nga po ito, no, pumasok po tayo sa election period. Muli, iyan po talaga din ang isa sa mga pangunahin na tinututukan po ng niyo pong HPD, Sir Emil. Sir, sa ngayon po, ano po yung top violation na inyo na pong na ni-discover o na-observe dito sa pagbabantay ninyo sa iba't ibang mga public places? Sa ngayon, ma'am, no, medyo regular pa din yung ating po mga nahuhuli po sa ngayon. Yung ating naman po mga bus na ginagamit po ng ating po mga kabayan. Talaga naman din pong sinusunod. Pero may mga pagkakataon din talaga na yung mga disregarding ng traffic signs ay isa sa mga talaga ding number one na nahuhuli at naitatala po ng HPG sa ngayon. Pero muli, no, ito po ay talagang tinutukan pa ng HPG para at least po mapababa po natin or masecure po natin na talagang wala pong mapapahamak or wala pong magiging insidente, alinsunod pa rin po sa utos po ng ating GPNP. Sir, nung nakaraang taon, partner, ano ba yung susugan ko lang yung tanong ni ating Tina, ano ba yung mga violations nung nakaraang taon yung nakikita natin na dapat tutukan this time around ulit, at least para doon sa Highway Patrol Group? Muli sir, no? Yung reckless driving talaga, isa yan sa mga number one na isa sa mga malalaking datos natin. At again, ang naging tugon ng ating HPG po dyan, no, itong mga nakaraang buwan ay pumasok tayo sa panawagan at bibigay ng mga seminar at mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng aral sa ating mga driver. At again, yung presence muli ng inyong Highway Patrol Group ay isang malaking tulong para maiwasan at talagang
maging maging mabala sa ating po mga driver para po pasukin or gawin pa yung mga hindi tama na maaari pong lumabag po sa ating mga batas pantrapiko, Sir Edwin. So, in short, yung talagang mga partner, yung mga reckless driving. Kamote talaga. Mga kamote talaga. Gaya ng sinabi ng ating Pangulo nga. Presidente. Ang sakit sa ulo o sakit sa kalsada talaga. Pero sana naman, bumaba yung may nakita ba tayo, sir, na na trend ng pagtaas pa rin ng mga road incidents na dapat maging maging source ng concern ng ating mga motorista? Muli no, sir, yung trend, magbigay lang tayo ng isang specific na area. Like for example, dito sa Marilake, no? Last January, tayo po ay nakapagtala ng 11 road crash incidents. Last February, nakapagtala po tayo ng 7. So last month, nakapagtala tayo March 2025 ng 2. So makita natin talaga yung trend ay pababa ng datos para dito nga po sa mga insidente na to. Pero again, no, hindi po dapat maging kampante ang nitong HPG at talagang muli consistent yung ating pong deployment para mas mapababa pa at tuluyang ma-zero yung anumang maaaring maging insidente patungkol po sa ating mga lansangan, Sir Edil. Speaking of deployment po, nakita natin na dinagdagan ninyo yung pag-deploy ng inyong mga tauhan. Ito po ba, asahan natin na madaragdagan pa habang papalapit ang Biyernes Santo? Again, no, talagang tinodo ng ating HPG yung ating pong mga personnel, even yung mga ating admin personnel ay hinugot po ng ating pong direktor para ibuhos sa ating pong mga lansangan para again, yung utos nga po ng ating Chief PNP na talagang maging secure yung ating pong observation dito nga po sa ating Semana Santa 2025 at uli, makakasa naman po yung ating pong mga kabayan na maibubuhos pa rin kung ano pang pwedeng mahugot ng HPG or ma-deploy ng mga personnel natin. Again, we will give this or ito po ay talagang gagawin ng ating pong pamunan po ng Highway Patrol Group para maparating at maparamdam natin sa ating mga kabayan na sila po ay ligtas at magiging mapayapa po ito pong ating Semana Santa 2025. Pinapanood namin, sir, yung mga videos na galing ho sa HPG operations kahapon. Kabilang dyan yung mga terminal, kahit yung motorsiklo, partner, kine-check. Yung mga ride-hailing. Pero maliban dun sa mga nasa kalsada mismo, ayun nga, balikan ko ulit yung pagpasok sa mga bus. Kasi kahapon, Lieutenant, may magandang tanong itong aking partner. Yung mga pinapalabas sa mga bus, kasama ba yun sa mga sinusuri ng ating kapulisan? Kasi I understand MTRCB ang pumupuli sa mga yan Pero hindi sila umiikot, di ba? Oo, hindi umiikot madalas itong MTRCB. At least doon sa mga nakocover natin as of late. Well, as far as the NPCB is concerned, isa naman po ang HPG sa sumusuporta sa kanila po mga adhikain. Again, kung ano po ang dapat ipa-implement ng ating pong batas, patungkol naman po sa HPG, ito po talaga i-enforce po ng ating pong Highway Patrol Group as long as wala pong mababiolate na karapatan po ng ating pong pantao, no? Ng ating pong mga kababayan, huli, ito po ang scope ng ating pong pagtatrabaho para sa mga ganitong nakataon. Opo. Siguro maipaabot na lang din namin sa inyo sapagkat issue yan taon-taon Biray mo, Holy Week para sa mga kababayan natin Ako, hindi ako Katoliko again, pero issue yan sapagkat Semana Santa, Lieutenant, tapos ang pinapalabas sa mga bus, mga rated SPG. Ayun, dapat kung SPG, HPG rin ang sumukol dyan. Ganun pala yun, kasi sila ang muscle ng ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lieutenant, sir? Again, sir, para po sa ganitong pagkakataon, muli, i-implement ng HPG ang dapat i-implement lalo pa rin sa ating para pa rin sa ating batas pantrapiko. And ang hangad lang naman ng HPG ay yung maging maayos at maging mapayapa yung pagbabiyahe po ng ating po mga kabayan. Lalo tigit sila po bumabagtas po ng ating po mga lansangan dito po sa ating bansa. Alright, sir, bago ka namin, sir, bitawan, partner, kanina binanggit mo na monitor nyo na yung initial pagdagsa ng ating mga kababayan palabas ng Metro Manila. Mayroon na rin ba tayong mga na-monitor na mga insidente? At least mula noong Sabado hanggang kahapon Lunes Santo. Sa ngayon, sir, ang last kahapon nakapagtala tayo patungkol pa rin sa operation ng HPG ito, nakapagtala pa rin tayo ng mga recovery
ng mga rentangay. Pero muli, para naman din sa insidente, para po dito, tahimik pa yung ating monitoring sa ngayon. And again, tuloy-tuloy po yung ating pong sasagawa po mga deployment and monitoring sa galaw po ng dagsa ng tao para po ngayon sa Semana Santa, Sir Edil. Alright. Maraming salamat, sir. Ang tagapagsalita ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Thank you ho sa pagsama sa amin ngayong umaga. Muli, sir, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Si Police Lieutenant Tatami Malang ng PNP HPG.